Kilalanin ng bagong Pinoy-blooded NBA player, proud to be Pinoy. At Renz Abando, Kiefer Rabena at Jordan Heading na imbitahan sa Taiwan? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Hindi na nga mapipigilan ng patuloy na ebolusyon ng larong basketball, kung saan ay hindi lang ang mga ligang nag-e-evolve kundi pati na rin ang mga malalaro. Sa NBA nga ay makikita ang mga malalaking pagbabago sa liga, kasama na nga mga players na pumapasok every year's draft, which is good thing talaga para sa ating lahat dahil nga paangat ang larong minamahal ng maraming mga Pinoy. Pero ang magandang dulot ng pag-upgrade ng laro ng NBA every year ay ang pag-angat din ng iba pang mga liga sa mundo at sa Asia. Kaya nga NBA ang pinakamalaking liga at numero 1 basketball league sa mundo, at maraming bagay na dapat maging proud tayo sa ligang ito ay ang maraming mga Filipino touch mula sa trainers, coaching staff at even nga sa mga players. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa isa sa likod ng success ng kupunan ng Golden State Warriors na si Coach Jeff? 8 taon nang nakakalipas ng maging skills trainer si Coach Jeff sa Golden State sa kanilang training camp. Maliban sa mga stars ng GSW ay marami na ring nahawakang mga dekalibring malalaro si Coach Jeff. Sunod ay ang developmental coach ng Sacramento Kings na si Coach Jimmy the Mighty Mouse Salapag. Mula national team captain ay naging bahagi ng coaching staff ng Kings si Coach Jimmy, at kapag pumanig ang pagkakataon dito ay posibleng maging head coach ito balang araw. Syempre, sino ba naman ang makakalimot sa champion coach sa NBA na si Coach Eric Spoelstra na proud to be Pinoy. Never kinalimutan ni Coach Eric ang Pilipinas kahit nga ikinukonsidera itong one of the best coach sa NBA. Maliban sa trainer at coaches ay meron tayong aktibong 3 players ngayon sa NBA. Ang una na nga dito ay si Ron Harper Jr. na lumaro para sa kupunan ng Toronto Raptors. Sunod ay ang rising star na si Jalen Green mula naman sa kupunan ng Houston Rockets, at ang ating naturalized player na si Jordan Clarkson mula sa Utah Jazz. Pero ang 3 malalaro na mga yan na may mga dugong Pinoy ay tila madadagdagan pa dahil may isang Pinoy-blooded player na lalaro sa kupunan naman ng Sacramento Kings. Ito nga yung 6'1" undrafted player mula USC na si Boogie Ellis. Tulad ni Clarkson at Green ay though halos 1/4 na lang ang pagiging Pinoy nito, ay never kinalimutan ni Ellis ang pinagmulan ng angkan nito. Sa katunayan ay may point ng career nito noong high school na gusto niyang lumaro para sa bansa. Yun nga lang, dahil sa hagop rule na yan, kung kaya't hindi ito nangyari. Naging numero 1 malalaro si Ellis ng USC kahit pa nga mabibigat ang mga kasama nito sa kupunan, tulad na lamang ng anak ni LeBron James na si Bronny James. Mahusay na gwardiya ang Phil-Am na ito, kung saan ay maliban sa pagiging mahusay sa inside offense ay legit shooter din ito sa tres, bagay na hinahanap ngayon o in demand sa NBA. Ito marahil ang dahilan kung bakit nakumbinsa ang Sacramento Kings na latagan ng kontrata si Ellis. Idagdag pa natin dito yung kanyang naging magandang performance sa NBA Draft Combine at sa mismong NBA Summer League. Suportahan natin si Ellis tulad ng suporta na ibinigay natin kay Jalen Green at Jordan Clarkson. Samantala, matapos si Dominaan Jones Cup kontra sa mga malalakas na opponent lalo na sa Taiwan, ay tila hindi nagtatapos dito ang pagiging teammate ng ating ilang mga Gilas players na sina Abando, Heading at Kiefer, dahil naglatag ng imbitasyon ng Taiwan sa kanilang local basketball league upang lumaro ang Strong Group Athletics bilang guest team. Kinumpirma nga ito mismo ni SGA head coach Charles Chu sa kanyang official social media account. Yes, inimbitahan nga ng Plus League ng Taiwan ng SGA. Yes, dito naglalaro ang one of the Asian best former NBA player na si Jeremy Lin at ang ating naging import sa SGA na si C-Mac. Magiging magandang development ito para sa ating 3 Gilas players, pero kung sakali baka si Abando at Heading na lang ang makakalaro dito since sila lamang ang available ngayon. Kung natatandaan, si Kiefer ay nakakuha ng kontrata sa kupunan ng Yokohama na dating team ni Kai Sotto. Pero kung sakali, marami naman tayong mga young players dyan na po pwedeng mahugot, at syempre since strong group ito at head coach si Coach Charles Chu ay hindi na tayo lalayo dahil hawak naman ng mga ito ang kupunan ng DLSU. Nakamakailan lang ay nagpakitang husay sa mini tournament kontra sa ilang mga PBA teams. Abangan natin ang mga susunod na updates ukol sa balitang yan.